Pag ikaw lang yung provide sa family, di maubusan yung needs, no? And mas malala, hindi maubusan yung wants. You have to learn how to say no. Baka ma-hurt yung ibang yung mga ibang viewers natin, no? Pero for me, dapat encourage mo yung family mo or yung other people, no, in your family to work. Alam ko kasi pera mo lahat, di ba? Yeah. Kung hindi enough na yung 20,000, ano mangyari? Utang. Pinaka one of the main causes bakit nababaon talaga sa utang, no? And medyo mahirap na umangat ulit. Yes, start ka zero, no? Grabe yung wala kang peace of mind. Alam naman, definitely makaka-relate ka, no? Hindi ka talaga makakatulog ng maayos pag may utang pa. True. Ang important dito, no, you have to set boundaries. You have to set a certain amount for yourself. Up to this amount lang siya. Kasi if di ka nag-set ng limit, no, sino magsasuffer? Ikaw din, di ba? So, let's talk about naman, Coach. Common financial or money mistakes ng mga taga-BPO today that you encounter. So actually, add ko lang din dito, no, kanina yung paycheck to paycheck, di ba? Living so, paycheck to yes, paycheck. and add ko lang dito, no, aside from the living from paycheck to paycheck, they're not preparing for their future. So, what do you mean by that one? Di ba? Usually, start tayo mga 20 plus nag-work. Di ba? Yeah. Yung iba, 10 years or 20 years na, 30s or 40s na, no? Pag tinignan yung bank account, gagastos na ng gastos. Medyo wala pang di ba? Yung iba, zero iba. Okay pa, zero yung iba. Negative pa dahil sa bounce sa utang, daming diba? utang, yes, correct. that's so very, yan, no? So what I mean by that one, no? Kasi when it comes to saving for our future, time is very important. So meaning, just to give you an example, no? Kung 25 years old ako, I want to retire by age 60. Sample natin, the normal retirement age is at age 60, di ba? Compare mo sa isang 35 years old, no, that also want to retire at age 60, same lang din. Kung nag-save silang fixed amount, let's just say 5,000 per month, no, from 25 to age 60, no, compared to 35 to age 60, no, malaki yung difference. Dito kasi yung tinatawag nating compounding interest. Diba? Meaning kasi ng compounding interest, no, actually ito yung tinatawag na 8th wonder of the world ni Albert Einstein, no, diba? Kasi it's so, yung meaning lang ng compounding interest, no, yung interest mo, naging interest din. It's super powerful. Di lang siya linear, no? Kung, di ba yung normal interest, ganito lang, di ba? Ang compound interest, gumagano ka, no? Correct. So, ang pinaka nakakatulong talaga sa compound interest is the time. Di ba? So, you don't need to start with a big amount, no? Mas importante, no? Lalo na for our young viewers, no? Mga fresh grad, 20 plus, no? Kahit mag-start ka lang with a small amount, with the power of compounding interest, mas mabilis mo reach yung goals mo. Yeah. So, kahit 1,000 lang per month, tapos tuloy-tuloy lang. Pero hindi mo siya titignan. Yes. Kasi usually, ang mga Pinoy, especially the younger ones, YOLO. Yes. Diba? So, nagmamadali rin talaga silang makakita ng returns. So, yun. So, I think what you have shared about compounding interest is really important para at least, magkaroon ng pasensya, kumbaga yung mga nag-iipon. What else, Coach, ang mga money mistakes natin, mga taga-BPO pa? Sabi, ang for me, no, another one, no, actually, na-mention ko na ito sa first part ng, no, ito yung tinatawag nating keeping up with the Joneses. So, meaning ng keeping up, nakatawa ka, Posh, di ba? Kasi, meaning ng keeping up with the Joneses, di ba? Yun nga, from the word self, keeping up talaga, no? Ang catch kasi nito, no, nagpapa-impress tayo sa mga, lalo na kung sweldo natin, di ba? Nag-impress tayo sa mga colleagues natin, sa friends, sa family, di ba? So, example, sabi ko kaya, inuman tayo, travel naman tayo, di ba? Yung iba gusto na mag-travel, no? Para lang mag-post sa social media. So, are you saying, Coach, na ego and yabang? Yes, may part yun. May part. Kasi syempre, papatalo ba? Medyo mahirap yun tanggapin kung halimbawa ako, sasabihin ko, ay, ang yabang naman nito, ganyan. So, I think it's high time na tanggapin natin ang pagpo-flaunt ng mga lavish lifestyles. Yes. Actually, yun yung one of the reasons talaga, no? Bakit tayo gumagastos eh? Kasi lalo na with the power of social media, di ba? Correct. Peer pressure, no? Kasi di ba, nakita mo, ang saya naman itong, for example natin, yung friend natin, travel na, gusto ko na mag-travel, di ba? Another perfect example, no? Latest gadgets. True. iPhone, gadgets, di ba? Lalo na yung mga iPhones. Di ba? Grabe alam naman natin yung iPhones, halos 100,000 yan, di ba? So you can actually do the math eh. Kung yung income mo ganito, so biglang may iPhone, makakompute mo na yun. Sa savings ba yan? Probably hindi, no? Probably sa luho yan. Diba? More and more, probably nag-swipe yan ng credit card, no? And actually, ang point ko lang dito siguro, baka discuss din natin later for credit cards, no? For me, ang credit cards,
okay lang yan, no? Lalo na for mga gadgets, no? Kung 0% yung interest niyan. 'Di ba? Kasi kung sabon, lalo na ano, no? Actually, ano din yan, no? Actually, it's a bigger topic, no? Kung needs ba siya or wants. Pero later, baka pag-usapan natin. So, yun. Ang ano talaga, nag-ano talaga tayo, no? Nag-impress tayo ng mga other people that actually don't care about us. 'Di ba? Yeah. Feeling natin super may paki sila sa atin, no? Pero at the end of the day, wala naman sila paki sa atin, eh. Correct. Kasi kapag, actually, common yan eh, kapag kunyari nag-post ka, tapos makikita mo, dumadami yung likes mo. Yes, yung may validation. Oo, may validation eh. So, I think yun lang yung nararamdaman ng mga Yung dopamine hit. mga tao ngayon, right? So, Coach, so we talked about utang, we talked about savings and investment. So, ano ba kung ako, right now, ano ba dapat ang unahin ko? Savings or investment? Okay, that's a good question. No? Usually, mga viewers natin, ito ngayon lagi tinatanong, di ba? Lalo na with the daming mga financial coaches, right? Save here, invest here. Lalo na mga di ba? So for me, no, actually, differentiate muna natin bago para masagot natin, no? Yeah. Paano ba yung dapat unahin? Okay. For savings kasi, no, from the word itself, safekeeping siya. So meaning kasi ng safekeeping, ang goal natin, ang perfect sample scenario nito, no, piggy bank, 'di ba? Pag nilalagay tayo sa piggy bank, ano goal natin? Safe lang yung capital natin, 'di ba? 'Di ba? So meaning pag piggy bank kasi since safe lang yung capital natin, no, wala tayong masyado ang perfect scenario for savings, no, for mga short-term goals natin. So ano mga example ng short-term goals natin? Kaya magta-travel tayo for the next 1 to 2 years, 'di ba? Gusto mo ba yung, let's just say may 20,000 ka. Yung 20,000 gusto mo ba mag-less than pa? 'Di ba hindi? Kasi gagamitin mo na siya for the next 1 to 2 years, eh, 'di ba? Correct. So since kailangan mo siya ng pera, no, goal natin safe lang siya, 'di ba? So since goal natin safe lang siya, no, hindi natin goal is to beat inflation, 'di ba? Inflation is 'di ba, nagmamahal yung cost of goods and services natin. Usually mga sa Philippines, usually around 4% per year ang inflation rate natin, 'di ba? So since nagsa-save lang tayo, no, hindi natin goal to beat yung inflation, 'di ba? Actually, diyan napapasok yung investments. Pang investments kasi, no, more on long-term horizon kasi to, no. Since we don't need them, usually let's just say 5 years or more siya, 'di ba? Since 5 years or more pa yung kailangan pa natin yung pera, no, we can take more risk, 'di ba? So just to give you an example, no, sobrang dami examples ito, 'di ba? MP2 stocks, etc., no, 'di ba? Maraming nagsisipaglabasan ngayon. Yes, 'di ba? Ang point kasi sa investments, no, when it comes to investments, no, meron tayong tinatawag na low risk and high risk, 'di ba? Yeah. Pag low risk, low din yung possible returns. Pag high risk naman, higher din yung possible returns. But important dito, no, it's not guaranteed. Okay? Kung may nag-offer sa'yo ng investment product, no, na low risk and then high daw yung possible returns. And yung important dito, no, guaranteed. Sabi niya, guaranteed high returns, pero low risk lang daw, no. Medyo magdalawang isip ka na, 'di ba? Yeah. Kasi when it comes to like this, no, if it's too good to be true, it probably is, 'di ba? Actually marami natin akong beses na loko. Nung pandemic, for example, may mga nag-message na yung mga chicken, mag-i-invest ka sa poultry, ganyan, tapos mag-invest ka 10,000, tapos after 3 months or after a month, pagkakaroon ka ng return na 2,000, ganyan, tapos ibabalik, tapos mag-i-invest. So medyo naloko na rin doon. So I think kailangan din talagang tignan kung siya, too good to be true talaga. Actually, dyan papasok yung yung do your own research, 'di ba? Correct. Kasi syempre meron mga reviews, no, 'di ba? And syempre kung yung mga influencers lang kailangang titingin, no, syempre may bias na 'yun, 'di ba? Hindi nila sasabihin yung masamang part. Pero mahirap kasi 'yon noong panahon na 'yon kasi ang nag-refer friends. Yes. 'Di ba? Ang tapos yung pala kapag tinanong mo na sila, kapag naghahanapan na kayo ng return, pag tinanong mo siya, sino nag-refer sa iyo? Hindi rin niya alam, may nag-refer din sa iba, may nag-refer din. So hangga't nakita mo na, ay okay, na-scam ako. Yes. Parang ganun. Kaya nga masasabi ko nga sa investments, no, invest only an amount that you're willing to lose. Yes. So meaning nito, no, kunyari may extra ka talaga 5,000, no, let's just say itong 5,000 pesos to, kahit pinasok sa whatever investment that is, no, kahit stocks man yan, forex, crypto, or yung mga ganyan, no, mga refer lang na yung ibang kahit ang meaning nito, no, kung naging zero man siya, worst case scenario maging zero siya, dapat makakatulog ka pa din. Kasi yung iba, definitely makaka-rate ka din, no. Yung ibang families, no, i-invest yung pang tuition. Grabe. Dapat hindi ganun, Diba? Dapat hindi.
Ang goal kasi, syempre, ang goal natin sa investment, palaki yung pera, di ba? So, ang best case scenario, lumaki yung pera, okay. Pero pag nalugi, lalo na pag naging zero, hindi na mag-aaral yung anak. Di ba? Sobrang laki nung risk. Yes, di ba? Kaya nga sabi ko sa sa'yo, no, iba nga yung savings and investments. Actually, just to give you, para mas ma-visualize nyo, no, meron tayong tinatawag na financial freedom ladder. So, meaning financial freedom ladder, no, so, kaya siya ladder, no, step by step kasi siya, okay? So, financial freedom, alam naman natin financial freedom, no, more on sa peace of mind siya, no, na whatever happens, ka pa din. Okay? Siyempre, yun yung goal natin, magka-financial freedom, no? Di ba? So, ano ba yung 5 steps siya actually, no? Ano yung 5 steps to reach the financial freedom? Okay? First step kasi, no, Posh, ito yung tinatawag natin yung cash flow. Sabi ko nga, improve cash flow. Sabi ko nga, di ba kanina, cash flow is income minus expense, di ba? Actually, dito na rin papasok yung savings, no? So, first step, kitang-kita mo, no? First step pa lang is the savings. Okay? Second step natin sa financial freedom ladder is debt management or utang. Di ba? Pag-usapan din natin ito later, definitely, no? So, kung no, meron sa utang, di ba? Meron tayong bad utang, good utang. Pag-usapan din, baka pag-usapan natin mamaya, no? So, kung medyo okay yan sa first 2 steps, no? Yung third step, yung napag-usapan na natin kanina, yung emergency funds. Yeah. Okay? So, dapat medyo step by step siya, no? Okay naman sa cash flow mo. And then make sure, syempre, minimize mo yung mga bad utang mo. Di ba? And then third step, okay ka na sa emergency funds mo, which is 3 to 6 months, no? Okay? Fourth step naman, no, dito yung tinatawag natin insurance. Diba? Insurance, syempre, more of peace of mind kasi ito. No? Actually, emergency funds and insurance, they go hand in hand. No? Ito yung magbibigay sa'yo ng peace of mind. Diba? More on sa mga sickness, accident, or death. No? Diba? Meron tayong tinatawag na life insurance, health insurance. No? Definitely, that's a different topic na. No? Pero that's the fourth step. No? Diba? And sa fifth step pa, actually, yung investment. Diba? Kung fifth step pa yung investment, no, nakita mo, ang mga usual tao, no, di pa sila okay sa first 4, no? Tumatalon agad, excited agad. Kung just to give you an example para ma-imagine nyo talaga, no? Kung yara wala akong no, para mas ma-imagine talaga ng mga viewers natin, okay? Kung yara wala akong emergency fund, pero nag-invest ako. Sample na, bigyan natin ng numbers para ma-visualize talaga natin. Let's just say may 20,000 pesos ako, no? Na savings. Okay, 20,000 pesos. I-invest ko siya. Okay? Pero wala kang emergency funds. Okay, just to give you an example, no? Wala kayong, pinasok ko sa investment, no? So, 20,000, pasok ko sa investment. Pero wala kang emergency funds. Pero nagka-emergency. Yung emergency ko, for example, no, worth 15,000 pesos. Okay? Pero ang masama dito sa investment na to, sample lang to, what if yung nakuha mong investment, no, nag 50%, 10,000 na lang. So, ano gagawin mo? Mangungutang. Kukunin mo yung 10,000. For example natin, makukuha mo yung 10,000, di ba? Pero saan mo kukunin yung 5,000? Kulang pa. Eh, di ano mangyari? Utang ka. Di ba? Babalik ka sa previous step, di ba? So, kita mo dito, no, very important talaga na step by step siya. Kasi kung okay ka na dito sa emergency funds natin, sample na natin, no, okay ka sa emergency funds, tapos mag-invest ka, pag nagka-emergency, may emergency fund ka sa sasalo. Diba? You have that peace of mind. Diba? So, step by step talaga siya, Posh. Diba? Iba kasi super excited, no? Lalo na, diba? Lalo na madaming mga goals, no? Sabi ko nga, mag-get rich quick schemes, no? Diba? Super daming scams right now, no? Pero ano siya, no? Dapat talaga step by step. Pero easier said than done siya, Posh. Yeah. Yeah, especially, so I'm pretty sure maraming mag-excuse ng mga, yung tatalon ako para mas madami yung returns, no, for example. Pero kung ako right now, kasi dumaan din ako dito, Coach, breadwinner dilemma, sino ba talaga unahin ko? Yung sarili ko o yung pamilya ko? Okay, that's a really, really good question. Sabi ko nga kanina, super family-oriented tayo mga Filipinos. Yeah. No? Diba? So, actually, narinig ko to sa movie ni Vice Ganda, no? May the breadwinner. Yes, and the breadwinner is, no? Actually, you can watch that, no? Very makaka-relate kayo, no? Diba? Sabi doon sa movie, no? Hindi winner ang pagiging breadwinner. Diba? Medyo, nga siya, medyo ironic, no? May winner sa name, no? Or sa, diba? Pero hindi tayo winner, no? So, for me, no? Paano ba, to, no? Actually, very, very sensitive topic to actually, eh. Diba? Kasi, it is usually, sabi ko meron, aside from our immediate families, meron din extended families. Diba? So, paano ba natin i-handle to? Actually, this is just my own opinion, diba? As I mentioned, no? Ang important dito, no? You have to set boundaries. So, what do I mean by setting boundaries, diba? Sabi ko nga kanina, kung ginawa mo yung 50-30-20, for example, no? Siyempre, baka medyo mahirap pa yun pag breadwinner, pag diba? marami kang sinusuportahan. Diba? Pero for me, no, whatever that percentage is, no, you have to set a certain amount for yourself. Kasi, aside from setting amount for yourself, no, yung sineset mo na amount na bibigay mo sa family mo. Sample natin, kuya na dito sa 25,000, sample lang, kuya 5,000. Itong 5,000 pesos na to, bibigay ko sa family ko, no. Itong 5,000 pesos na to, up to this amount lang siya. Okay?
no more, pwede siya maging less than 5,000 pero up to that amount na lang. Kasi if di ka nag-set ng limit, no, sino magsasuffer? Ikaw din, di ba? And alam naman natin, sabi ko nga sa'yo kanina, no, pag ikaw lang yung nagpo-provide sa family, syempre, di maubusan yung, lalo na yung, di maubusan yung needs, no? And mas malala, hindi maubusan yung wants. Correct. Di ba? So kung hindi Kasi ka may inaasahan yes. sila. Oo. Yun yung, actually, that's a good point din, no? Ang important dito, no, you have to learn how to say no. Di ba? So what do I mean by learning how to say no? Kaya sabi ko nga kanina, uy, Enery, pwede pa pahingin extra? Kaya nagbigay na ako ng 5,000 pesos for example, no? Enery, pwede pa pahingin extra? Magbe-birthday si anak. Di ba? Yung extended family mo, di ba sabi niya? So you have to learn how to say no. Di ba? Sabi ko kanina, no? You have to differentiate the needs and wants, di ba? Kung needs yan, baka pwede mo pa pag-isipan, di ba? Kung bibigyan mo pa. Pero kung wants lang, pwede naman mas budget lang na birthday, di ba? Di ba? Pwede naman gawa ng paraan, di ba? So for me, no, ang important din dito sa pagiging breadwinner, no, baka ma-hurt yung ibang yung mga ibang viewers natin, no. Pero for me, dapat encourage mo yung family mo or yung other people, no, in your family to work din kung kaya, no. Kasi syempre kung yung senior na, medyo din na kaya. Pero yung iba na, yan, mga 20s, 30s, 40s, no, definitely kayang-kaya pa mag-work, no. So encourage mo sila maghanap ng work din, di ba? Kasi kung hindi sila nag-work, ikaw sasalo di ba? And to add lang din dito, no, kung nag-sample natin, no, kung yan, mabait sila, nakahanap sila ng work, no, ang very important to add lang din dito, no, pag-usapan nyo ang pera. Correct. Yung ginagawa natin ngayon, no, Posh, dapat pag-usapan din nila. Correct. Kasi, para mag-get sa mga viewers natin, no, sample natin, kaya magka-family tayo, no, o kaya dati ako lang nag-work, no, na sabi ko mag-work ka rin, kaya nag-work ka natin, no. Sample lang natin, no, kaya marunong ako mag-handle ng pera, no problem. Pero ikaw nag-work ka na din, no, pero hindi ka marunong mag-handle ng pera. So, nangyari nga sa'yo, perfect example yung isa na yun, no? Kaya 25,000 ang income mo, 25,000 din expense mo. Ano nangyari? Wala din. Hindi ka rin inano mo lang yung sarili mo para magkaroon ka ng trabaho, pero wala pa rin. Yes, di ba? So, ang goal natin, best case scenario to, no? Pag-usapan nyo din as a family, di ba? Turuan mo din to. Siyempre, easier said than done to, no? Di ba? Lalo na kung hindi ka pa masyado marunong, no? Pero syempre dapat ang goal natin, hindi dapat tabu kaya nga may ganito tayong session, 'di ba? Hindi dapat tabu ang pera. Pag-usapan yung pera, 'di ba? So kasi kung marunong ka rin mag-handle ng pera, no, mas makakatulong tayo, 'di ba? May katulong ako sa pag-provide sa family, 'di ba? Pero kasi kung hindi ka rin marunong, ang worst case pa, no, what if yung ikaw nag-earn ka ng money, no, pero nag-gambling ka naman or nabaon ka na sa utang, 'di ba? Eh di parang mas lumala pa, 'di ba? Instead of ako na nagpo-provide, konti lang yung needs and wants mo, 'di ba? Compared sa nag-work ka na din, pero nabaon ka sa utang, hindi ako rin sasalo. Diba? So, it's a two-step process, no? Diba? Tulungan mo sila maghanap ng work as possible, no? Then, guide mo din sila. Dapat marunong din sila as much as possible. Yeah. Pero, so, I think what I'm learning right now, kung yung sa question ko na, sino po unahin ko, sarili ko or pamilya ko? I think it's a balance, no? You can always support your family, pero with limitations, with boundaries. And it should be clear sa pamilya mo or kung sino man yung sinusupport mo para yung sarili mo rin masupport mo ng mas maayos. Kasi kung ikaw, parang parang kung ikaw walang-wala na paano ka susupport ng iba? Yes, diba? Diba? You also have to take care of of yourself. Diba? Okay. Ang dami nating natututunan, coach, and hopefully this is not the first time na mag-uusap tayo. Pero I think madami pa yung topics. Like, I also would like to dig deeper on yung sa utang, di ba, good and bad credits, yung mga ganyan. Pero I think, kulang tayo dun sa oras. So, right now, Coach, talking to our audience today, ano yung top na pwede mong maibigay na advice sa kanila in terms of managing their finances? Okay, that's a good, Actually, na-mention ko ito kanina, no? Pero mas reiterate ko lang, no? Diba? Usually kasi mga goals natin mga Filipinos, diba? It's reaching our first million, diba? Grabe, pagkakita mo sa bangko, wow, may millionaire na ako, diba? Pero before going to that, no? Sabi ko kanina, before you can manage your million, no? Start mo ka muna managing your first 100, first 1,000, first 10,000, first 100,000. Kasi kung marunong ka mag-manage ng, sabi ko nga, no, kung marunong ka mag-100, 1,000, same lang yan. Kung ginawa mo siyang percentage. Same discipline. Diba? Ang goal kasi natin, no, sabi ko nga, no, sa lifestyle inflation kasi, ang goal natin, no, as much as possible, kung tumataas yung income natin, hindi dapat tataas yung life. Siyempre, okay lang tumaas yung lifestyle natin konti, no? Pero hindi yung tumaas yung
tumaas income mo ng 50%, lifestyle mo tumaas din, di ba, tulad din nangyari, di ba? So, ang goal natin, tumataas yung income natin, dapat tumataas din yung percentage na pupunta sa savings and investments natin, no? Para mas mabilis natin ma-reach yung goals natin. Pero as I mentioned, no, easier said than done siya, di ba? So, ang masasabi ko lang sa mga viewers, no, don't afraid to start small. Di ba? Kasi kung mag-start ka na sa small, no, actually, lalo na when it comes to investments, no, mag-start ka na muna ng small, no? Kasi pag start ka lang sa small, sample natin, no, sabi ko nga kanina, try and error eh, di ba? Actually, masasabi ko din, very important din dito, no? When it comes to, sabi ko nga kanina, don't be afraid to making mistakes din. Lalo na sa financial, sabi ko nga kanina, no? Personal finance is personal, di ba? What might work for me, might not work for you, di ba? Siyempre ako, actually, sobrang dami ko rin financial mistakes din, no? Pero importante, no? You learn from it. Correct. Di ba? So, pag marunong kasi mag-manage ng maliit ng pera, siyempre, ang goal din natin, siyempre, kung 25,000 pesos income mo right now, forever na lang ba 25,000? Diba? Siyempre, ang goal mo, magkaka-promotion ka, increase, diba? Kung marunong ka na mag-manage ng 25,000, kung tumaas yan, alam mo na gagawin. Correct. Diba? And sabi ko, and to add din, no, with the power of compounding interest pa, definitely, mas mabilis mo ma-reach yung goals mo. Diba? So, ang masasabi ko lang, no, step by step talaga siya. Wala siyang shortcut, no? Sabi ko nga kanina, no, kung may mga get rich quick schemes, diba? Sabi mo nga, diba? 10,000 lang. After 1 month, Scam double. pala. Triple, di ba? Sabi ko, if it's too good to be true, it probably is, di ba? So, step by step talaga siya, no? Di ba? Sabi nga, tawag ito? The turtle, yung liney turtle. Anyway, basta step by step talaga. Step by step wins the race, no? Di ba? Yun. Yeah. Okay. Thank you, Coach, for this very insightful and helpful session with you today. And mga ka-real talk, yung sabi nga ni Coach, marami talaga ako natutunan right now. Like, starting small talaga. And then, I think patience in terms of saving up your money. And then hopefully, ang financial literacy ay ituro. Hindi lang sa trabaho or sa workplace, pero pati sa school, not just in college, pero I hope we can start teaching this in elementary, di ba? Or even in preschool. Para at least kapag habang lumalaki ang isang bata, maraming nadidisiplina. Kasi it only takes 21 days to build a habit. Yes. Pero and then hindi naman din masama na mangarap ka ng sobrang laki. Pero again, step by step kasi yan para sumakses. Sabi nga nila, di ba? So, maraming salamat, Coach. And mga ka-Real Talk, thank you so much for joining us today. Please like, follow, and subscribe to our YouTube channel. And hanggang sa muli, and maraming salamat. Thank you.